Turn our Bibles to Mark chapter 3, verses 12 hanggang 15. And he straitly charged them that they should not make him known. Verse 13, and he goeth up into a mountain and calleth unto him whom he would. And they came unto him, and he ordained 12, and they should be with him, and that he might send them forth to preach, and to have power to heal sicknesses, and to cast out devils. The three kinds of witnesses. Ngayon po ay alam na alam natin ang salitang witness dahil sa maraming witnesses ngayon na nagte-testimony sa mga krimen at sa mga katiwalian. So alam natin kung ano ang ibig sabihin ng witness. Tuwing mayroong mga hindi magandang nangyayari sa ating paligid at gusto natin magreklamo, sino ang witness mo? Yan. Ngayon, sa positive side, tayo ay dapat din maging witness. Subalit, hindi lahat ay binibigyan ng ganyang pribilehiyo. Ang ministeryo ng Panginoong Jesucristo ay mayroong bahagi na kailangang gampanan ng mga witnesses. At yan po ay lahat tayo. Ang pastor, hindi lang yan ang witness, kundi lahat ng kaanib sa iglesia. At mind you, mga kapatid, ang tinatawag natin sa ating sarili at ang attitude natin ay ang attitude ng witness, hindi recruiter. Tayo po ay hindi nagre-recruit ng mga member ng ating church. Hindi natin pine-persuade o hindi natin hinihimok ang mga tao na umanib sa atin para sila'y maligtas. Wala pong kaligtasan na maibibigay sa inyo ang iglesyang ito sapagkat ang Panginoong Hesus lamang ang nagliligtas. Wala tayong kapangyarihan dito. Kahit kayo member, kahit ilang beses kayo mabautismuhan, kahit kayo ang pinakatapat, kahit ikaw ang pastor, kahit ano pa ang gawain mo na pagiging loyal sa church na ito, hindi ibig sabihin nun, ikaw ay maliligtas sa lahat ng mga ginagawa mo. Ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Ngayon, therefore, hindi tayo nagre-recruit. Tayo ay nagwi-witness. At ibig sabihin yan, nagsasalita tayo at nagbibigay tayo ng mga testimony, nagbibigay tayo ng mga salita ng Diyos. Ano ba ang epekto nun sa ating buhay? That is witnessing. Kahit na maigsi, no? Merong complete witnessing package from beginning to end. Pero merong maigsi, witnessing na rin yun. Sabihin mo lang, ito yung verse, gusto ko i-share ko lang sa iyo itong verse. Ito, naapektuhan ng buhay ko ng ganitong paraan. That's already a beginning of witnessing. Kaibahan po ng Sovereign Grace Church sa mga free will ay kailangan tapusin mo ang totoong witnessing nila, kailangan tapusin mo. Magsishare ka ng, halimbawa, Roman Road, no? At tapos, napag-pray mo siya, dun, tapos na yung witnessing mo. Pero sa isang Sovereign Grace Church, gusto rin nating matapos ang kompletong paghahayag ng salita ng Diyos mula sa pagkakatawang tao ng Panginoon hanggang sa kanyang pagiging pagdurusa, pagkamatay, pagkabuhay na muli, hanggang sa naapektuhan tayo nun. Ano ang dapat apekto sa tao? Siya ay magsisi sa kanyang kasalanan, sumampalataya kay Kristo, magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. At ito ay matatanggap lamang ng tao
kung siya ay may connection na kay Kristo. Paano kayo magkaka-connection kay Kristo? Sa pag-anib? Hindi. Sa pagtawag sa kanyang pangalan. He that called upon the name of the Lord shall be saved. He that believeth in the name of the Son of God shall have everlasting life. So, tumawag ka. Kung kayo nandito ngayon, at umaasa kayo o nag-aasam kayo na gusto mong maligtas, gusto mo ng buhay na walang hanggan, gusto mong mapatawad ang lahat ng iyong mga kasalanan, tumawag ka sa pangalang Jesus Christ. Pagtawag mo sa Kanya, sabi mo, Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. At ikaw ay napunta sa lupa upang nagdusa. At nagdusa ka na nga. Naniniwala ako na yung ginawa mo sa krus para sa akin. At dahil ikaw ay nagdusa na sa krus, yung aking mga kasalanan ay napunta sa iyo, nalipat sa iyo. Kaya yung mga kabanalan, nalipat naman sa akin. Salamat, Panginoon. Naniniwala ako na yung kilos na yan, ako ay ligtas dahil sa ganyan nangyari. Ako ay mayroon ng buhay na walang hanggan dahil sa iyo at sa iyo lamang. Sabihin mo yun. Sabihin mo yun kay Kristo. Right there in your seat. You don't need to come here and kneel down and cry. Diyan sa iyong upuan mismo. Sabihin mo lang sa Kanya ang mga katotohanan na yan at ituturing Kanyang may connection. Ikaw ay konektado sa Kanya at sa Kanyang ginawa sa krus 2,000 years ago. At ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ngayon mismo. Hindi pa in the future. Ngayon. Instant. Meron kang eternal life. Yan po ang power of the cross. Yan ang power of the name of the Son of God. Instant salvation that will never go away. A salvation that is permanent, eternal. It will never go away. So, yung binanggit ko na yan, mga kapatid, para sa inyo, naligtas na at member na ng church na ito, ganun lang kaigsi ang witnessing. Pwede mo pang dagdagan ng maraming salita, pero yun lang, witnessing na yun. At pwede ba nating ulitin yan sa ating mga kaibigan? Pwede bang gawin nating isa sa mga araw-araw na hinahanap natin? Sino kaya ang babahagian ko ngayon? Last Wednesday, ang ating mensahe, soul hunting. So, are you a hunter for souls? If you are a member of this church, dapat yan ay trabaho mo. Fishers of men. Hunter of souls. Lagi kang merong equip. Lagi kang handa na magbahagi. So, yan po ay isang pribilehiyo na hindi binibigay ng Panginoon sa lahat. Bakit? Meron ditong sa Mark chapter 3 verse 12 nakalagay, and he straightly charged them that they should not make him known. Sino yung mga sinasabing wag niyo akong ipagsabi? Ayaw ko kayong witnesses. Yun yung mga evil spirits. And of course, kaya yan nakakapagsalita yung evil spirits. Alam nyo, ang evil spirit walang bibigyan. Spirit yan eh. No? Pero sa pamamagitan ng mga tao, nakakapagsalita yan. So pag ang evil spirit pumasok na sa isang human being, magsasalita yan. Ano ba sinabi nitong evil spirit na to? Let us read Mark chapter 3, verse 11. Doon natin makikita kung ano yung sinabi na binawalan siya
ng Panginoon. Sabi, wag mo sabihin yan. Ayoko marinig sa iyo yan. Mark chapter 3:11 says, "And unclean spirits, when they saw him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God!" Siyempre, patutunugin natin ang mukhang witch na tunog. Kasi, nanginginig sila, nangingisay sila sa harap ng Panginoon. Merong nagalit sa akin. Kasi bakit daw sinasabi ko na sa isang tunay na church dapat walang krus? Ang sabi niya, kaya hindi kayo totoong church. Kasi ang totoong church ay mayroon dapat krus. Dahil sa krus, natatakot si Satanas. Paano natatakot si Satanas sa krus? Samantalang hinawakan niya nga ang Panginoon at dinala niya sa mataas na bundok. Tapos sinabi niya, kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, magpatiwakal ka, tumalon ka ngayon din. At sapagkat sinabi ng Bible, ng Scripture, na kung ikaw ay matalisod, ang mga anghel ay tutulong sa iyo. So kung anak ka ng Diyos, tumalon ka, tingnan ko kung may anghel na tutulong sa iyo. Patunayan mo sa harap ko. So kung hindi takot si Satanas ng face-to-face na debate kay Kristo mismo at hawakan niya pa, hindi siya natunaw. Di ba? Ano nangyayari sa mga TV? Sa mga movie sa Hollywood? Pag nakakita ng krus, natutunaw si Dracula. Di ba? Mamaya, special effects. Ngayon, itong nagagalit sa akin, possessed ng Hollywood. Nakakala niya, takot ang dyablo sa krus. Inaamin nga ng Vatican, alam niyo ba, inamin ng Vatican, simula kay Pope Benedict, hanggang kay Pope John Paul, Pope Benedict, at saka yung sumunod sa kanya, ang pangalan nun, Pope Francis. Tapos yung bago ngayon. Inaamin nila that Satan is in the Vatican. That is documented. Satan is in the Vatican. And ano ang pruweba niya? Nahuli yung pinaka mataas na financial, naghahawak ng finances ng Vatican, nahuli ng corruption. At yung assistant ng isang kardinal, nahuli na isang gay pimp. Ano yung gay pimp? Bugaw ng mga gay. Assistant ng kardinal, nasusunod sana maging pope. Nahuli ng Italian police. So, totoo yung sinasabi ng mga pope that the devil is in the Vatican. Ibig sabihin, meron ding krus na sabit yung demonyo. Nakakita na ba kayo ng mga pastor na may sabit na krus? Hindi nakakatakot yan sa demonyo. Gusto nyo pa makita ng demonyo, naalikan pa yan. At yung mga ganyan, akala nila, para maloko yung mga tao. Na hindi ako demonyo kasi may krus ako. Di ba? Samantalang, isa sa mga verses dito, sa Mark 23:26, may nag-akusa sa Panginoon na kaya siya nakakapagpalayas ng demonyo dahil sa may sapi siya ng demonyo. So, ang sabi ng Panginoon sa Mark 3:23, He said unto them in parables,
How can Satan cast out Satan? And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house be divided against itself, the house cannot stand. And if Satan rise up against himself and be divided, he cannot stand, but hath an end. Now, what is the truth? Satan hath an end. And Satan, satanic people, use deception to make us think that they are against Satan, but they are the agents of Satan. So, huwag tayong papadaya, mga kapatid. Yung mga minsan, ang dami na mga pastor na evangelical, no? Galit na galit sa gay. Yung pala siya gay. Meron siyang ministry against gay. Nabuko siya na meron siyang kadakasamang gay model. Sipin mo yun. At merong mga ministry na against the devil, pero kinakausap nila yung espiritu. Kinakausap nila at sinasabihan nila na, saan ka ba galing? Parang kikwentuhan sila. One of that is T.D. Jakes and T.B. Joshua. T.B. Joshua, Africa. No? Kinakausap, bago palayasin, usap muna tayo. Sige. Musta ka na? So, hindi po ganun. Ano nangyari? During the time ng Panginoon, nakita pa lang siya, nanginig na yung mga dyablo, at sabi, ikaw ang anak ng Diyos. Ayaw ng Panginoon ng ganong witnessing. Ayaw ng Panginoon na ang magte-testimony sa Kanya, demonic. Madumi. Evil spirit. Alam niyo ba ang sabi diyan, hindi lang evil spirit, unclean spirit. So ang gusto ng Panginoon ay clean spirit ang mag-testimony sa Kanya. So dalawa lang ang uri ng espiritu sa mundo, unclean and clean. Kung ikaw ay hindi soul winner, hindi ka nagte-testimony, hindi ka witness ng Panginoon, baka unclean. So, gawin mo yung mga ginagawa ng mga clean. Justified, sanctified, separated, spirits of men. Ano ang activity ng mga nilinis na ng Panginoon? Witness. Nag-witness tayo. Ngayon, kung di ka nag-witness, kagaya ka nung mga sinabihan ng Panginoon, unclean spirit. Sabi niya, hoy, tumahimik kayo. Ayokong magsalita kayo tungkol sa akin. Madumi kayo. Bakit ayaw niya? Isa sa mga evidence na yun, di ba, na biro mo, mga demonyo nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. Di ba maganda na lahat ng tao, lahat ng espiritu, lahat ng mga bagay ay nagbibigay ng testimony na totoo ka? Alam niyo yung politics and media, ang sabi nila, good news or bad news, as long as you are in the news. Principle nila yun Di ba? Para maging famous, kahit na masama pa yung sinabi, at least pinag-usapan ako. Yan ang politics, yan ang media. No? Yung mga star. Kaya yung mga gossip columnist, merong nag-feed yan yung manager mismo ng artista. Yung manager ng artista, siya nagsasabi kay Inday Badiday, kay Christy Permin. Kilala ko, no? Oy, sabihin mo sa column mo. Sabihin mo, may kabit itong ko. Alam ko, may kabit. Yan. Alam ko, nag-date sila, ganun. May trilogy. Yung
Triangle. Yeah, may love triangle yan. Yan. So, ginagawa niya para umugong yung pangalan, para pag-usapan, para sumikat, para malaman ng mga director, producer, uy, pinag-uusapan niya na, gawin nating actress. No? Siya ang bida. Yan. Kasi pinag-uusapan, sigurado hit sa takilya yan. Yan. So, Panginoon, hindi ganun. Gusto niya, ang magsasalita tungkol sa kanyang pangalan, yung malinis na espiritu. Malinis ba ang espiritu natin? Have we been cleansed? Are you washed in the blood of the Lamb? If you have been to Jesus for the cleansing power, you are washed in the blood of the Lamb. Testify. Be a witness. Because you have that privilege. Not every spirit has that privilege. Tayo po mga kapatid ay naahati sa dalawa. Yung isa ay yung unclean witness. That's the first kind of witness. And then we have the clean witness. Ito yung sinabi ng Panginoon sa atin. And he goeth up into a mountain and calleth unto him whom he would. Ginagather niya yung mga initial members of the local New Testament church. Tinawag niya. Ibig sabihin, maraming tao yon. Tinawag niya yung 12 to form, Mark chapter 3, the initial, the founder, the foundation, together with him. He ordained 12 sa verse 14. He ordained 12 that they should be with him. So, yan yung core group, no, ng church, that he might send them forth to preach. Anong trabaho ng core group? Para sikat? No. Hindi lang para sikat. Hindi para high esteem. Hindi para ipagmalaki sa mga baguhan, oy, kami core group dito Kami ang mga matatagal na rito. Huwag kayong masyadong angas, bago lang kayo. Walang ganun sa church. Walang mataas, mababa, lahat tayo pantay-pantay sa pangalan ni Kristo. Wala tayong, sabihin, kami nag-umpisa niyan No? Simula nung nag-umpisa si pastor, kami na. Walang ganun. O kami pinakamalaking bigay. Walang ganun. Hindi tamang witnessing yun. Pag nagwi-witness ka, you talk about Christ. Yes. Not about yourself. Not about your contribution. Not about your career. Alam mo ba, attorney ako. Ako ang pinaka-edukado sa church na to. Wala, hindi yun. Even the pastor, he can only speak with authority when he speaks from the Word of God. Wala. I am nothing without Christ, without the Word of God. So, mga kapatid, if you have been cleansed, be a witness. Because Christ commanded the 12 that they should be with Him, that He might send them forth to preach and to have power to heal sicknesses and to cast out devils. Yan yung pangalawang uri ng witness. Sana lahat tayo kasama doon sa pangalawang uri ng witness. Sana tayo ay hindi lang kasama sa pangalawang uri ng witness, kundi kasama nila na nagwi-witness din. At hindi trabaho lang natin sa sarili nating pamilya, sarili nating business, kasama na yan. If you are an engineer, you are an engineer who is a witness for Christ. If you are a medical professional, you are a nurse. You are a nurse who witnesses for Christ. If you are
whatever career you may be. Even if you're still a student, you are a student who is a witness for Christ. Naka-attach lagi sa pangalan mo yun. Huwag mo muna masyado yung pangalandakan nyo. Baptist kami. Although, importante yun. No? Pero, I am a witness for Christ. Sabihin mo yan sa sarili mo. Sabihin mo yan sa kaluluwa mo. Pagka yan ay in-identify mo yung sarili mo na ikaw ay witness for Christ, hindi ka mandadaya sa iyong mga transaksyon. Hindi ka magsusugal. Hindi ka mambababae. Hindi ka man chichiks. Pag merong puporma-porma sa'yo, no? Ang dami ngayon pumuporma eh. Diba? Lalo na sa mga magagandang lalaki. Sino ba magandang lalaki dito? Buti na lang kami. Hindi kami pinopormahan, no? Pagka maganda ka lalaki, ngingiti-ngiti yan. No? Sa bus, sa restaurant. Hello po. Yan, mga hello po niyan. Tatamaan ka na niyan. Hello po. Iba ka na. Iba na ang timpla mo. Uy. So yung lumang nature mo, uy, chicks. Pero kung ikaw ay witness for Christ, uy, kaluluwang pwedeng witnessan. Di ba? Yes. Oh. Kung ikaw ay, yung lumang nature mo, budol ka. Uy, mabubudol. Uy, mukhang inosente, pwedeng magoyo. No? Pero kung ikaw ay witness for Christ, sabi mo, uy, kaluluwa na pwedeng bahagian. Pwede ako makapagbigay sa kanya ng salita ng Diyos. Salamat, Panginoon. Siya pa ang nag-hello sa akin. Pero dapat tayong naunang mag-hello eh. Diba? Ang witness, siyang may initiative. Siya ang, sabi tingnan nyo, sabi ng Panginoon, He ordained 12 that they should be with Him and that He might send them forth. Send them forth. Isinugo, pinadala. Pinaalis. Para magsalita, to preach. Hindi para mag-intay. No? Tatayo ka doon sa isang corner. Sino kaya ang elect dito? Kung may elect dito, may lalapit sa akin. Ay, wala mangyayari sa'yo kahit na ilang oras ka doon. Mag-iintay ka ng elect. Siya ang iimik. Di ba? Walang umiimik. Wala. Puro mga kambing yung mga napuntahan ko doon sa mall na yan, puro kambing. Nakalipat na nga. Makauwi na nga lang sa bahay, magpapahinga na ako, nag-witness na ako. Gusto ko, wala eh. Gusto ko sana mag-witness walang lumapit. You go forth to preach. Ikaw ang maunang umimik. Hello po, pwede po ba kayong makausap kahit na 1 minute lang tungkol kay Kristo? No. Sabi nung isa, nagpagupit ako sa Landers Binigyan ko ng day by day ako. Sabi niya, ganun po ba? Saan po ba ang day by day? Kasi sa Saudi, alam ko may day by day. Dito, saan kayo ma-attend? Tumigil na ako. Pwede po kayo sa amin. Kasi tumigil na kayo. Ayoko na. Bakit naman po? Kasi, doon sa day by day, puro politika pinag-uusapan nila. Sa amin naman po, walang politika. Wala bang politika dito? Ha? Kaya wag niyo ugaliing mag-share ng mga politika. May mga na-turn off dyan. No? Pag-usapan natin si Kristo sa church. No? Politika, sa bahay nyo na lang yan sa Facebook. Kung pwede, wala na lang. Kung kaya nyong pigilin yung inyong emosyon. No? Pero, may mga tao na faithful na siya. Nagtuturo na raw siya Alam niya na raw yung kaligtasan.
Pero na-turn off siya. So, be witnesses. Be the first to speak. Ano man ang negosyo mo, ano man ang trabaho mo, ano man ang calling mo, kung estudyante pa lang ngayon, kausapin mo yung mga kaklase mo, witness. Sabi, He sent them forth to preach. Kung malinis ka na, nilinis ka na ng Panginoon, talk about Christ, Him who called you and cleansed you from sin. Kung nilinis ka na, syempre sabi mo, nilinis na ako ni Kristo eh. May nag-invite sa'yo para mag-inuman kayo, nilinis na ako ni Kristo. Sila pa, alam nyo, yung mga manginginom, at saka yung mga gumagawa ng nagre-recruit yan. Na kung mahina ka, imbis na ikaw ang mauna, invite mo siya kay Kristo, ikaw ang may invite sa inuman or sa kabastusan. So, ganun na po ang panahon ngayon. Kaya tayo ay lumalaban ng usapan tungkol sa kabanalan. Kailangan may panlaban tayo. Kaya, keep on going to church. This is where you learn how to speak, what to speak about, when to speak. This is where you learn. This is where you are equipped. So that when you go forth, ang bukas ng bibig mo, you know, parang well-versed ka. Parang kabisado mo kung ano yung sasabihin mo. Hindi ka utal-utal na, nga, no? Okay? So, tayo ay diyan tinawag ng Panginoon. At tandaan po natin, tingnan natin. This was the beginning of the ministry of the Lord Jesus Christ. This is Mark chapter 3. Ang ibig sabihin niyan, hindi pa namatay ang Panginoon, hindi pa nabuhay muli, wala pa yung empowerment of the Holy Spirit na bumaba sa Pentecost. So, bago pa lang itong mga believers na to, bago pa lang yung mga apostles. Kapipili pa lang nila, ka-ordain pa lang sa kanila. Wala pa silang training. When Christ ordained them, itong 12, He went to and fro in the whole Judea, Jerusalem, and Samaria, and Galatia, Galilee. Umikot siya doon, ang Panginoon, kasama itong 12 to. Pero bago niya isinama itong 12 ito, pinili na niya. Pagkatapos anong sabi? Kayo ay hahayo. Humayo kayo. Pinili ko kayo para humayo kayo. So, ang commissioning, mga kapatid, hindi yan sa mga matured Christian. Kahit sa mga bago. Huwag natin i-claim na bago pa lang ako eh. Ini-expect. Ako, bilang pastor, I will not push you. So that, Brad, ilan na soul win mo? Hindi, wala tayong lingwahe na ganun eh. Ha? Kapatid, ilan na soul win mo sa buong buhay mo? May mga Baptist church na ganun ang lingwahe. No? Tatanungin ka, ilan na soul win mo? Ikaw ba, araw-araw pumupunta at nagkakausap ng kaluluwa? Na? Dapat natin gawin yan, pero wala ditong sulitan. It is between you and God. Pero, wag mong exempt ang sarili mo na bago pa lang ako eh. Hindi pa ako qualified. Wala pa akong alam. No. The Lord sent them forth to preach about Him. Simple lang ang mensahe nila nun. We have found the Messiah. Di ba? Alam na namin kung sino yung Messiah. Yung prophesied ni Isaiah, dumating na. Gusto mo ba makita? Tara, samahan kita. Simple lang. Yung gospel, yung atonement na
may kinakatay tayong hayop, nakita na namin at kilala na namin kung sino yung totoong sacrifice, yung totoong nire-represent niyang atonement na yan. Dumating na sa mundo. So that is the simple message to witness about. Kaya, kung tayo ngayon ay 4 na po na member ng church, the Lord expects 4 na po na witnesses. Hindi 20% or 10%. 100%. If you're a member of this church. And even if you're not a member of this church, meron pa ring mandate kung Kristiyano ka to be a witness for Christ. The third kind of witness is yung hindi member ng church. Even those who are not Baptists. May nakita ang mga disciples na hindi Baptist. Hindi member ng church. Hindi nila kasama nung 12. Hindi kasama nung grupo na paglalakad ng Panginoon, kasama siya. Nireport sa Panginoon, Mark chapter 9, verse 38. Nagwi-witness. And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name. Asar na asar si John. No, another J. John. Asar na asar siya. Sabi niya, may nakita kami. Panginoon, Master, may nakita kami na nagwi-witness, even casting out devils. Sa pangalan mo, ginagamit pangalan mo, pero hindi natin siya kasama. Hindi kasama sa church natin. Ha? At sabi namin, Huy! Huwag ka magpalayas ng demonyo sa pangalan ni Kristo. Hindi ka naman namin kasama. Hindi ka naman sumusunod sa amin. Wala kang K. Wala kang karapatan. Sama ka sa amin. Nag-member ka sa amin. Na ganun ang tapang at zeal, no? Kaya nga si John ay tinatawag na Sons of Thunder. At meron pa nga ibang sabi, paulanin ba namin ng apoy, Panginoon? Pakikidlatin ba namin? Kasi hindi naman sumasama sa amin pero nagso-soul winning. Ano sabi ng Panginoon? Sa verse 39. Jesus said, forbid him not. Huwag mong pagbawalan. So, galing tayo doon sa una, huwag kayong mangaral sa pangalan ko. Huwag kayong magsalitang, ako ang anak ng Diyos. Ayoko. Mga unclean spirit. Pangalawa, humayo kayo at ipangaral nyo ang aking pangalan. Mga clean spirit na member ng church. And the third, yung hindi member ng church. Pero, sabi ng Panginoon, huwag nyo sawayin. Huwag nyo sawayin. We forbid him not. For there is no man which shall do a miracle in my name that can lightly speak evil of me. For he that is not against us is on our part. Huwag mo sawayin dyan. Kasi, hindi yan mangungusap laban sa akin. At kung hindi yan lumakalaban sa akin, kakampi ko yan. Kaya huwag mo sawayin. For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because you belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward. May reward din sila. Yung mga hindi Baptist, hindi member ng church, pero nagte-testimony tungkol kay Kristo, hindi lumalaban kay Kristo, may reward din daw yan.
So, anong gagawin natin? Anong application yan sa atin? Merong mga witness na ayaw ng Panginoon. Merong mga witness na inuutusan ng Panginoon. Tayo yun. At merong mga witness na kinakalat ang pangalan ng Panginoon kahit di natin kasama. Huwag nating sawayin. Hindi tayo, mga kapatid, humahamon sa mga Pentecostal, Methodist, at ibang Baptist, at mga kahit sino, mga JIL. No? Hindi natin sila inahamon na, hoy, tumigil kayo! Wala kayong karapatan. Ang JIL ay false church. Ang CCF ay false church. Kasi hindi yan Baptist church. Wala tayong ganong klaseng mensahe. No? Pwedeng magtanong. Pag nagtanong sila, pwede ba tayo mag-fellowship? At saka natin i-reveal kung paano ba kumilos ang Panginoon sa ating church. At paano ba nangyari sa kanila. In a nice way. No? But, sometimes we are overzealous. Diba? Meron tayong zeal na sasabihin natin, palpak yan, wag ka Yun, pag may lilipat, pag may halba, taga rito sa atin, no? Internal yan. Lilipat sa CCF, lilipat sa GCF, lilipat sa JIL, lilipat sa iba pang grupo, day by day. No? Pwede natin sabihin doon sa member natin, Brad, sis, ba't ka doon lilipat? Alam mo ba kung ano yung mga doctrine nun? Alam mo ba paano nag-umpisa yun? Alam mo ba ang mga practice doon? Ito practice natin, biblical, yun, na pag-aralan mo na ba? Oh. So, ganun natin tinuturo. Dahil sabi ng Panginoon, pagka daw merong ganyan, nangangaral, nagsosoul winning, basta truth. Tayo ay for the truth. Siyempre, pag lie, ay sasawayin natin. Pero pag truth, huwag natin pakialaman. Yan ang sabi ng Panginoon. At nung panahon nga ni Apostle Paul, sabi niya sa Philippians 1:14, and many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds. Nung nakulong na siya, ay merong mga naging bold, naging zealous. They become bold to speak the word without fear. Nakulong na si Paul. And therefore, meron ding mga bold para akusahan naman si Paul. Sabi, some indeed preach Christ, even of envy and strife. Kaya talaga mga Baptist, no? Na nakakulong ka na nga, magsisiraan pa yung pangalan mo. Na nagkaroon ka na nga ng problema sa ministry mo, nagkaroon ka na, imbis na tulungan ka, lalo kang pababagsakin. So, yan po ay prevalent na noon pa, panahon pa ni Paul. Mga Kristiyano who preach Christ, but they preach Christ, in their heart there is envy and strife. But there are some who are of goodwill. Kaya sabi ni Paul, the one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. What then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice. And yea, and will rejoice. Importante kay Paul, Christ is preached. The truth is preached. Yung attitude, pagbibigyan niya lang yan. Merong mga attitude na yung SGBCI ay hindi na dapat mag-exist dahil Calvinist yan. Yung SGBCI ay hindi dapat ganyan, hindi dapat ganon. Merong mga bumabanat. No?
Pero in the process, they are preaching Christ. And they are winning souls. Sabi ni Paul, we rejoice if Christ is preached. Hindi na natin hindi na tayo masasaktan. Dapat masanay na tayo. Kung merong magsasalita laban sa atin, masanay na tayo. Parte na yan din ng ministry ni Paul mismo. Tayo pa kaya? Kung si Paul sabi niya, okay lang yan. Bayaan lang natin. Basta truth. Ano kinagagalit ng mga apostles? Ano kinagagalit ni Paul at ni Kristo mismo? Lie. Pag kami nagsalita ng mali, no? Sabihin, Christ is not God. Trinity is false. Sasabihin, there is no salvation, there must be works. Pag ganyan, lalabanan natin. That is not preaching Christ. Pero if Christ is preached in the old-fashioned religion way, in the gospel message way, we rejoice. Kahit hindi Baptist. Huwag na nating pag-aksayahan ng panahon. Basta dito sa atin, tayong 40, and na yun, nadagdagan tayo ng 2, let us go and preach Christ. Tayo po itumayo.